Ayan, isang napaganda, isang napakamasayang umaga or ngayon ay October 4 pala, 2025 na, isang week to, mabigat to saka um, I don't know kung paano ba sasabihin to, pero welcome to the show guys, salamat. Papi Dennis, Papi Reyam, good morning, episode 12 sa ating Tito Senpai Podcast. Yun. Tito Nice. Reyam, kamusta dyan sa atin, sa Canada? Mainit. Mainit to rin. Malamig na. Malamig na pala dito. Kaya kung mapapansin nyo, yung background ko medyo magulo. Kasi ang mahina yung internet ngayon. Kala ko sa Philippines ng mahina yung internet, pati pala dito sa Canada. Yun. Ayun, kamusta dyan sa Canada? Medyo malamig na. Kasi pa-fall na. Ito na yung season na hinihintay ni Papi Dennis eh. Pa-fall season. Pa-fall season na. Ito na yun. Oo. Kaya yun din ang atin. Papi Dennis, kamusta yan sa Bulacan? Nakamute si Papi. Nakamute ka, Papi. Nakamute ako yan. Hindi, medyo maulan lately, pero okay naman kasi ngayon umaaraw na and nakaka-excite yung ano mangyayari next. Di ba? Yun. Isang mabigat tong week na to kasi pero sobra. Mabigat tong week na to kasi sa Cebu nagkaroon ng last Tuesday ba yun? Nagkaroon ng earthquake 6.9 magnitude, ginimbal ang lahat, nagulat sa Cebu, di ba? 6.9 lakas noon. And yun yung magulat din, and then ito ding story din sa Boys Night Out, nagkaroon din ng last show nung Wednesday. For 19 years. For 19 years. Sobrang sobrang nakakalungkot kasi I work in Magic for almost 11 years. In Magic, doon nagtapos ang lahat for 19 years. Kaya nakakalungkot, pero ganoon talaga kung may nagsarang pinto, may magbubukas na bagong opportunity, di ba, Papi Dennis? Ganoon talaga yung buhay. Kaya malungkot pero masaya, pero ayos lang 'yan. Tuloy-tuloy rin ang buhay. Ikaw, Papi Dennis, kamusta diyan kamusta buhay-buhay? Ako okay naman, sobrang busy ako ngayon kasi di ba nag-venture din ako. Okay, in-interview ako, ilang beses ako na-interview ngayon. Na-interview ako sa isang radio station ulit. To discuss about the business. Masaya. And then kahit nga magkakalapit. Yeah, and then interview ako sa usapang business. And then bumisita na ako sa mga radio station ng mga kaibigan ko. IFM kasi under din doon, marami akong kaibigan doon, mga DJs. And then dahil malapit lang din, tumawid na rin ako sa kabilang station sa Energy FM kina Papa Jack. So sa kanya San Juan, di ba? Sa San Juan. Kasi magkakatabi lang yan eh. Magkakatabi lang yan. We're able to at least meet and then magkwentuhan ulit kasi ang tagal nila ako hindi nakita, about a year and a half, parang ganon. So yun. At least nagkita-kita kayo. Kamusta naman negosyo? Yung okay clothing. Actually, ang daming naka-line up na mga dapat gawin, and then there's a lot of things to do. But on the other hand, medyo at least na-excite ako kasi nakita ko lahat ng mga dapat kong gawin. So, yun. I'm happy. I'm so happy. Busy. Balato naman dyan, Papi. Congrats sa Papi Dennis. Si Papi Rhea, mayroong show to yung yung show mo pa? Yung mga perspective, yan yung mga show ng mga tatay. Ng tatay, di ba? Mga advice about tatayhood. Yes, sir. Oo, kaya yun, malungkot ako kasi medyo mabigat. Nagkalindol sa Cebu, 6.9, and then nag-end yung Boys Night Out. Yan, lakas. Boys Night Out ending for 19 years. Grabe, no? Feeling ko, saktong-sakto yung topic natin doon sa nangyari sa Boys Night Out. Kasi mga woke culture eh. Woke culture nangyari eh. Sobrang woke culture kasi may mga issues din, nagkaaway-away, but nevertheless, tuloy-tuloy pa rin yung buhay natin, di ba? Parang ganun pa rin. Pero may special guest tayo ngayong umagang to, ngayong araw na to. Isang taga-Canada, imported to from Canada. Isa siyang business realtor.
Ang tawag Wow. doon, yung nagbebenta ng bahay, realtor. Real estate. Real Real estate, estate. ayan. Real estate, ano pa tawag? Yeah, realtor Baka- sa real estate, depende yan. Kasi may mga iba for listing, sila yung nagli-list ng mga property to sell. Yung iba mga naman, bahay. So, Yun. good. Wag nating patagalin pa. Tawagin natin ang ating Filipino, Canadian, or from Canada, from a real estate, Mr. JP Villanueva. What's up, JP? Yay! Hi, Yeah. everyone. Thank you so much for having me. Yun. Ako pala si Kamusta JP dyan? Villanueva, Pinoy Realtor po dito sa British Columbia. Specifically, taga Surrey po ako, Surrey, British Columbia. Nandito sa may Vancouver, may Burnaby, may Richmond, New Westminster, Langley. But ang area ko po is sa Surrey, British Columbia. And may narinig ako kanina from Bulacan. I'm also from Kalumpit sa atin. Sa Kalumpit. Bulacan. Kapit-bahay! Oh. Yeah. So doon ako, yun ang province ng mother side ko. But I'm from Valenzuela as well. So yun ang city ng parents ko. Yung mother side ko, they grew up in Bulacan, Kalumpit. Okay. Sabi na, puro gwaping sa mga taga-Bulacan eh. Maliwag, si Papi Rayam, saan ka ba, Papi Dennis? Malolos. Magkatabi lang tayo, Kalumpit at Malolos. Alam mo, actor lang yan bro eh. Kasi, Yan di ba, actor dito, Valenzuela, may Kawayan, Malolos, Kalumpit. Yun na yan, yeah. Pero maraming kanyan, flood control issue dyan sa Bulacan. Diba? Oo. Lahat ng grabe sa buong Pilipinas eh, di ba? Oo. Kasi actually ang main issue ngayon sa flood control is sa Bulacan talaga yung target. Kasi yung mga sa Bulacan kasi napansin mo, walang humpay, yung isang konting ulan, baha agad. Parang matagal na yan, di ba, na issue, parang nalungkat lang ngayon. Pero yun, maraming issue sa Bulacan pero wala, di ba? Pero talaga yung flood control. Sige, nung bata pa kayo, di ba, Bulacan binabaha na yan. Hanggang ngayon, binabaha pa rin. Malapit sa dam yun eh. Yung dam, na kapag masyadong napupuno agad base sa ulan, nagre-release sila ng water. So kapag sinasabayan ng ulan at saka yung pag-release ng tubig sa dam, syempre nagkakaroon ng baha agad all over dahil kumbaga kulang sa flow eh. Kapag kulang sa flow, syempre yung mga bahay at saka yung mga tabi, talagang babahain talaga at saka mababa talaga yung lupa doon. So, wala akong masyadong, all I know about the flood control and you know, unfortunately sa corruption sa Pilipinas, di ba? I'm not up to date with that. All I know is yun na nga, I hope for justice like everybody else na syempre, pera yun ng taong bayan, but at the end of the day, let the justice decide on what happened to it. Naku po. Yeah. Good luck sa justice Good luck system sa atin. Pinas. Good luck. Minsan mahirap mahalin tong bansang to, di ba? Minsan pinaghihirapan mo, pag hinahihirapan mo yung pera, pero wala, parang nagbabayad ka ng taxes mo. Yun lang, masakit. Saan ka, Sergio? Saan ka ngayon? Ako, Makati, pero kami from Cagayan de Oro yung province namin. Pero sa Bulacan, kasi ex-girlfriend ko taga Baliwag din eh. Kaya pamilyar din ako sa Bulacan. Oo, dami. Nasa Makati ka ngayon. Si Sir Dennis? Nandito ako ngayon sa Malolos. Sa Malolos. Sa Malolos ka. Actually, may kwento ko regarding dyan. Kahapon, from sa bahay namin, actually mga ano lang yun, 1 kilometer, 800 meters lang to be exact. Kasi malapit lang yun. Actually, walking distance lang yun papuntang sa school. And it took me 1 hour and 10 minutes para magbalikan. Papunta sa 800 meters na yon, trinapik ako dahil sobrang tindi ng traffic. Then pabalik. You know why? Because of yung road na paulit-ulit na ginagawa na every year, inuulit at inuulit at inuulit. Because of that, talagang nagiging clog na yung tapos sobrang late na ng space ng dadaanan, rush hour yun kasi uwian. So talagang nag-traffic. Grabe, hindi ako makapaniwala. Inabot ako 1 hour and 10 minutes for 8 hours. Mas mabilis pa maglakad. Mas mabilis pa. maglakad. Ayun. Balikan na yun, 1.6 bale. Kasi di ba pupunta doon, pabalik ako sa amin. Inabot ako 1 hour and 10 minutes. Sabi ko, grabe. Sabay, kung magja-jogging ka lang
1 kilometer, siguro wala pang 5 minutes yan, bro. Nandun ka na. Exactly. Sobra. Yun yung nangyari. Grabe. Mahirap I'm pag-usapan fortunate. yan. I'm very fortunate. I've been here in Canada since 1998. Wow, Tagal na pala. Grabe, oo. Sa Winnipeg Oh. ako nag-start, guys. I'm 40 years old, by the way. Dumating ako, 13 ako noon, noong 1998. And inadapt ako ng lola ko para makapunta ng Canada. Nice. My parents, my dad he's a retired policeman sa Pinas. And yung mother ko, wala pa siyang trabaho noon eh. Pero ngayon, ano na siya ngayon? She's ahente naman sa company. Still in the Philippines. Pero nung 1998, when I got here to Canada, 13 years old ako, nag-start ako sa Manitoba, Winnipeg, Manitoba. It's in the center of Canada. And then in 2009, tsaka ako nag-move dito sa Vancouver, British Columbia. So from time to time, bumibisita ako sa Pilipinas, obviously. Nice. And my friends and relatives in there. I'm very fortunate to be here. Siyempre, at the end of the day, happy tayo na healthy at the very least. Thank you for being healthy, just being grateful to what we do. Pasasalamat lang tayo palagi, 'di ba? Kahit nasaan man tayo basta ang importante healthy tayo, healthy yung family natin, 'di ba? At walang problema. Yun lang at nakakatuwa kasi maraming salamat sa pag-imbita sa akin dito, guys. To be here, I'm happy to share what I know and hoping to provide value sa mga audience natin na nanonood. Yun. Ano bang work mo dati before ka unang-unang dating mo sa Canada? Realtor na talaga. Yes, nung dumating ako, siyempre student pa lang, nag-grade 7 ako dito, then up to grade 12. And then after noon, hindi ko pa alam kung ano yung actually gusto kong kunin. So nag-take ako ng break 2 years. Hindi muna ako nag-aral. Umuwi ako ng Pilipinas, 1 taon ako nag-stay ng Philippines. Bakasyon, naglakwatsa, naglasing. Tapos pagbalik ko ng Canada, sabi ko, sige, wala na akong pera, kailangan ko na magtrabaho. So nagtrabaho muna ako. And then after that, doon ko na tingin na, sige, sa tingin ko, mahilig ako sa sasakyan eh. So sabi ko, I want to learn about how to, yung mga nag-aayos ng kotse, to fix cars here and there. So, akala ko, yung pag-aayos ng sasakyan, engineering. So, nag-take ako ng engineering. Tapos, after ilang buwan, sabi ko, nasan yung pag-aayos ng sasakyan dito? Ilang buwan na akong puro math lang ng math questions. Mechanical engineering yung pinasok ko na yun. Puro math questions at saka design. Nothing about cars. Although yun ang gusto ko at saka yung hobby ko. So anyway, kinontinue ko na siya hanggang sa nag-graduate na ako ng engineering. At yun yung naging trabaho ko for at least over 10 years na nasa design ako at as a mechanical engineering technologies. And naging project manager ako. Yun lang. So naging nag-design. And just in 2020, during COVID time, doon lang ako naging real estate agent. So, kumbaga nagkaroon ako ng hilig in terms of real estate, investing, at nung time na siyempre natatakot tayong lahat eh. Yun yung time na yun during COVID. Ewan ko kung nakakatakot lumabas ang bahay noon, guys. 'Di ba? Wala kang magawa. Hindi ka nga makabili ng pagkain sa labas dahil nakakatakot, baka magkasakit ka rin, di ba? Mahawa ka. So, nag-aral ako noon. Doon ako nagbukas ako ng libro hanggang sa binasa ko. Sabi ko, paano ko kaya mapapakinabangan tong time na to for my benefit. So, pinag-aralan ko kung anong hilig ko, which is, yun na nga, real estate. Hanggang sa nag-take ako ng exam. Unfortunately, nakapasa naman. And then yun na, the rest is history. Yun. Ano yung unang... Sir JP, anong unang binenta mong bahay? Naalala mo ba? Unang nabentahan mo? Oo. Ano yung big sale mo doon? Oo naman. Actually, nakakatawa ng pakinggan. Ito, true story talaga to. Kaya din ako napunta sa real estate kasi yung mother-in-law ko, balak niya nang ibenta yung bahay niya during that time. Dahil nga na-layoff eh. Karamihan ng mga tao na-layoff. So, wala nang pambayad ng mortgage. So sabi niya, JP, paano to? Yung dati naming realtor na yon, unfortunately,
na aksidente. Nagtatrabaho sa barko. Realtor din siya, at the same time nagtatrabaho siya sa barko. Tapos nahulog siya sa barko habang nakadaong yung barko, at kinabukasan hinahanap siya ng pamilya niya, hindi siya makita. Tumawag yung pamilya sa trabaho, nakita yung katawan, nakalutang na lang sa tabi ng barko. Oo. Grabe. So, yun dito sa Vancouver, along Richmond area sa BC Ferries. Long story short, unfortunately, trusted realtor namin siya kasi kailangan mo ng lisensya kapag magtatrasa ka ng real estate dito. And dahil nga wala na siya, napag-usapan namin ng mother-in-law ko, GP, paano to? Gusto na namin ibenta yung bahay, ganito. At nung time na yon, sabi ko, sige, ako na lang ang mag-aaral, pag-aaralan ko, kasi sayang eh. Kapag nakabenta ka ng property dito, syempre kikita ka. Kapag may tinulungan kang bumili ng property, kikita ka din. Di ba? So, imbis na nasa bahay lang, mag-aral na lang ako na lang yung kukuha ng lisensya. Yun yung nagsimula sa akin para makapag-take ng course. Oh, nice. And until now, 2025, hindi niya pa rin binibenta. Yun ang nakakatawa. Nagbibenta pa rin siya, hindi niya pa rin binibenta. So, hanggang sa doon na kumalat at karamihan ng mga natutulungan ko, mga Pilipino dito sa Canada. Ayun. Yun. JP, yung second, in terms of sales, anong diferensya sa Pilipino at saka Canadian? Paano mo binibenta marketing strategy? Kasi ang pagkakaalam ko, I'm not sure lang sa Pilipinas, guys, correct me if I'm wrong, word of mouth, and I don't know kung most likely baka sa Facebook group if ever, or kung magbebenta ka sa Bulacan or may Bulacan group sa Facebook, doon ka magbebenta ng property of word of mouth nga, something like that, di ba? And I'm not sure kung kakailanganin mo ng lisensya para makabenta ng real estate or bahay dyan sa Pilipinas or SMDC. Dito naman sa Canada, it's by province. So, merong British Columbia, merong Manitoba, and Alberta, and so on. So, yung license ko is licensed sa British Columbia specific. I have to take a license for it. And then, kapag nagkaroon na ako ng lisensya, then let's say, for example, balak mong magbenta ng bahay, then once you sign up a contract, ilalagay natin yan sa market. Meron tayong tinatawag na website, realtor.ca, or tawag namin dito is called MLS Paragon. Yun ang pinaka-motherboard ng listing na nilalagay ng mga licensed agents like us para makita ng mga potential buyers. Okay. Parang marketplace ang Canada. Oo, parang marketplace siya, pero kumbaga licensed marketplace siya for licensed agents to enter their information. Tapos makikita na siya sa public. So for example, ikaw ang potential na buyer, then kapag nag-search ka at nagpunta ka sa website na yon, makikita mo lahat ng mga listings listed by different agents. Merong listing ko, merong listing ni different agent number 1, agent number 2, agent number 3, and so on. So ganun yung kind of process dito as compared sa totally different naman sa Pilipinas. Sa Pilipinas kasi pag may lisensya ka, kahit saang lugar pwede ka magbenta ng bahay. Walang minsan kahit wala ka lisensya. Minsan kahit wala ka lisensya, pwede magbenta. Oo, akala ko kasi sa Pilipinas, basta sige, kapag nabenta ko to, bigyan mo ko ng 50,000 o 100,000. May ganun din naman. Kung nabahala sa akin, ha? Ayun nga. May ganun. Pero ano naman, kamusta yung bentahan ng bahay dito sa Canada? Let's say kasi maraming Pinoy na nagpupunta dito, ganyan. Ano yung mga advice mo, let's say, sa mga first time mong buyers? Kuwari ako, first time mong buyer, ano yung mga advice mo? Good. That's a very, very good question. Thank you for asking that. So right now, market is down. It doesn't mean the market is slow. The market is down, meaning napakadaming inventaryo. And what I mean by that, kasi napakadaming factors eh. I'm not sure kung familiar kayo sa issue ngayon dito sa Canada. In addition sa tariff, ang willing sabihin ng tariff, yun yung battle of the taxes between Canada and other countries. So, sa US kasi, nagtataas sila ng tax para magkaroon ng business transaction between US and Canada. Ang effect nun sa mga homeowners and potential buyers, kapag naggagawa ka ng business at merong additional tariff
na kailangan mong bayaran sa United States, hindi na nila ginagawa. So ang tendency, yung mga potential na tao na yon, yung iba nalilay off, yung iba nare-reducean ng oras. So hindi ngayon sila makabili ng property in real estate related kasi nga uncertain yung mga trabaho nila. So ngayon, kapag ka ganun ang sitwasyon, yung mga iba na homeowner na nagbabayad ng mortgage, natatakot sila, so binebenta ngayon nila. That's number one. In addition to that, yung mga immigration dito sa Canada at saka yung mga student, pinababalik. Dati kasi maluwag ang pagdating dito ng mga student at saka work permit dito sa Canada. Ngayon, binawasan nila kasi masyadong na-abuse. So ngayon, yung mga available na pinaparentahan ng mga property, naging available din. Kaya tumaas ngayon yung supply kasi sinisimulan na ng mga ibenta ng mga landlord yung mga property na yon. Meaning, tumaas yung supply. Nung tumaas yung supply, syempre, hindi naman masyado yung mga qualified na buyer, nagsisibabaan ngayon yung prices. Kaya pagdating sa tanong mo, kung ano yung market ngayon, mababa ang market ngayon, it's a good advantage for the buyers to take advantage ngayon dahil mababa ang market. So, kaya tuloy-tuloy ang pagtulong natin sa mga kababayan namin mga Pilipino kasi alam nila kung ano yung market before at saka today na nakakasave sila ng malaki. Totoo. Narinig ko nga rin sa mga kakilala ko dito na parang ngayon daw is kay advantage kasi parang buyer's market nga ngayon. Kailangan i-grab kasi actually hindi naman anytime soon. Baka possible daw next year, Q3 or Q4 next year, tumaas ulit yung pera or yung bentahan ng bahay. Kung nakapasok ka na sa market, automatic may equity ka na agad makukuha. Yung chismis sa mga marites. Oo. So, tama yun, bro. So, ang ma-advise ko, syempre, you have to work on your budget at the end of the day, firstly and foremost. Kung sa tingin mo na, kung let's say for example, may potential family na nagre-renta ngayon, at kung yung monthly rent na yon is equivalent to your monthly mortgage kapag bumili ka ng bahay, they might as well just buy and pay that monthly payment to the mortgage rather than renting. Tama. Pero kung sa tingin mo na mas mababa yung renta mo ngayon kasi hindi naman lahat. Siyempre, iba-ibang family, iba-iba yung binabay nila na renta. Kung mababa yung renta mo, then so be it. At least you're saving for the time being, which is great. Keep saving. Pero kung sa tingin mo na yung monthly rent mo is equivalent to the amount of mortgage if you buy a house, then I would suggest you to buy a house. At least kahit paano nakakaipon ka, meron kang investment. Tama. Di ba? Si Papi Dennis, di nito kailangan magani. Walang to sa pera, maraming pera to. Anytime pwede mag-invest to Hindi. Negosyante to Negosyante. May tanong ako kay Papi JP. Yung misis mo, nakilala mo na siya sa Canada. Yes. Hindi sa Pinas. Okay, kasi meron tayong mga ngayon na pinag-uusapan regarding LDR in a digital age. Ano ba yung difference niya, let's say, sa panahon ngayon compare before na, kuwari, mga sulat-sulat lang, mga tawag doon, voicemail. Okay, nabuto yung mga voicemail. Hindi ko alam kung nabutan niyo ba yun Kasi ngayon, more of mga chat, messenger, video call. Ha? Pager pa ako nun. Pager? Putik yan. Yun yung, di ba? Ano nga ba yun? Yung may... Yahoo Messenger ako noon. Friends. Old school. Ewan kasi inyo kung nag-Yahoo Messenger kayo noong time na yun. Mga Yahoo group chat. Yahoo Rooms. Tapos dial up pa dati. Bro, saka mga EB, umuwi ako ng Pilipinas, nakikipag-EB ako. Walang yan. Tuwa yung mga ka-EB mo. Saka yung internet dati, dial up pa. Yung yes. Kasi hindi ka pwedeng tumawag kasi pag hinang up pag ginamit yung phone, madidisconnect ka. Di ba? Yes. Yun before. Hindi pa pwede gamitin yung phone habang nag-internet ka, dial up. Mahirap. Wow. Tsaka, naalala ko yung sinabi ni JP na yung mga eyeball na yan. Yung kuwari, may kausap ka sa text, gandang-ganda ka, kausap mo invested ka. Pucha, pag nakita mo sa eyeball, naku po. Uwi na ako. May one time, ito true story to may ka-text ako noon, ko siguro na high school yata ako noon. Actually college yun na usi cellphone sa panahon ko College na, kasi
ano na ako, 22 na ako ngayon eh. So, nauso yung... Anyway, yung may ka-chat ako, tapos, yun nga, matagal kayo mag-chat or magka-text. Nagkita kami sa simbahan, tapos, turns out, wala siya. Tapos yung ang ending nung story ko, ang ka-text ko pala, yung barkada ko. Sabi ko, putik yan, ilang months, 6 months siguro ako pinagtitripan siya nung pala yung ka-text ko, sabi, nangihingi pa ng load. Niloko mo daw kasi siya, kaya yun, niloko mo rin daw niya. Kaya nga eh. Ngayon, experience sa mga dati, ano yung, let's say, mga LDR na ganyan, compare sa ngayon, mas okay ba ngayon? Mas naging mas mabilis? Or mas okay pa rin dati kasi andun yung sincerity kapag susulat ka sa mga sulat, may beeper, or may mga voicemail. Compare ngayon na sobrang bilis na video chat lang. Uy, ito na. Ano sa tingin nyo? Mas nakatulong ba yun? Or... Well, nakatulong. Ang opinion ko lang, syempre, at the end of the day, kung saan ka masaya, nandun pa rin syempre yung, huwag mo kakalimutan yung balance mo sa lifestyle. Syempre, especially kapag nandito tayo sa Canada, bro, nagtatrabaho tayo eh. Diba? Mabutit may trabaho tayo, kahit paano meron tayong pinagkakakitaan para sa pagkain, pambayad ng bills, ganito ganyan. Syempre, unfortunately sa Pilipinas, kahit gusto mo magtrabaho, minsan hindi ka makahanap. Di ba? So between this relationship, kung nasa, let's say for example, kung nasa Canada ka tapos yung partner mo na kinakausap nasa Pilipinas, ang maganda ngayon, syempre, meron ng Facebook, hindi mo na kailangan bumili ng calling card. Dati bro, yeah. Magastos. $5 yon, isang oras. Tapos bibili na naman ako, ganito kakapal yung calling card ko doon. Grabe. Yung long distance relationship ko. Buti ngayon, siyempre may Facebook na, kailangan mo lang ng data, di ba? So mas madali. And siyempre at the end of the day, it's not for me to judge kung okay ba o hindi. At the end of the day, kung saan ka masaya, dun ka eh. Di ba? Kung happy kayo, madalas kayo mag-usap, kahit madalas kayo mag-usap o hindi. Pero at the end of the day, i-balance lang natin yung lifestyle natin. Kasi siyempre, importante pa rin yung kalusugan natin. Totoo. Kailangan natin matulog ng tama, kumain ng tama, trabaho, di ba? At saka yung ginagawa natin na yan, siyempre, kasiyahan natin yan. And hopefully, LDR turns into a long-term relationship, di ba? Para magbunga, maging pamilya. And siyempre, di ba? Sana maging maayos din. Akala ko yung LDR kay Papi Dennis, landi distance relationship. Di ba? Jo, sige, Papi. Ano mo doon? Actually kasi LDR is different from before sa ngayon. Eh, di ba? The good thing about is we have all access, di ba? Before, walang video call. So, medyo mahirap ang kaya nga ikaw na-catfish kayo, di ba? Pag-tripan ka kasi you really don't know who you are talking to, right? Pero the good thing about is ngayon, all access nandito na. You're gonna know the location kung nasaan siya, di ba? If you want to stick to that person, tas okay naman, makapag-video call kayo. Iba nga nag-uusap, tapos hanggang makatulog sila, naka-video call sila. So, parang mas madali ngayon. Kasi parang it feels like kausap mo siya real time at the same time nakikita mo siya. So parang hindi siya ganoon kabigat as compared dati na LDR na talagang telegrama lang, di ba? Yung LDR tapos lang, sulat lang talaga, di ba? Or call. Pero yung call hindi mo pa nakikita yung kausap mo. So napakadali ngayon with regards to sa LDR. Totoo. Yun, pero depende talaga kasi sa tao din if they really want na ganung setup. But for me, ako mas sanay ako na wala pa kasi ako naging LDR Wala pa naging LDR. Kaya hindi ako mabilisan lang si Papi. Grabe naman. Hindi naman. But meron siyang area of proximity. Pag lumagpas ka doon, out ka na. Grabe, hindi. Ikaw naman, Pops. Ako, LDR, di ko pa nasubukan pero kasi, LDR kasi para sa akin, sabi nila 80% ng LDR daw hindi daw nagsa-success. Tama naman yun kasi dahil sa mga temptation sa buhay, di ba? Maraming mga LDR na naghiwalay. Temptation kasi yan pero tulad ko, clingy kasi ako ng tao kaya mahirap sa akin yung LDR Kaya kahit may video call ngayon, may mga WhatsApp, mga FaceTime, sa ganun, pero mahirap talaga kasi
for me, kung kailangan mo yung tao, wala sa side mo, and then, sa panahon kasi ngayon, maraming temptation kasi may mga dating app na rin, pwede ka mag-Bumble, pwede ka mag-Tinder, kaya mahirap ang LDR for me para sa akin kasi hindi ko pa naman subukan yan pero in my own opinion yun ang in my own opinion hindi ko pa nasubukan talaga kasi mahirap ang magmahal ng malayo, hindi mo nakikita pero maliban man lang kung asawa mo na, yun may kana, pero kung girlfriend, boyfriend mo pa lang, wala parang may duda pa rin ako na parang yung temptation kasi ngayon sa advanced ng technology natin, maraming side na makikita mo. Yung LDR kasi mahirap talaga. Yung iba, LDR, long deck relationship. Yung iba, di ba? Long deck di ba? Maraming ganun pero mahirap. Pero bilib ako sa mga Pilipina, yung mga nag-asawa ng APAM, yun, natitiis sila yung mga LDR. Kaya saludo ako sa mga taong Nako, usapang sa LDR. Dapat si PP ang dito. May mga kasi Canada tayo, may mga sigurado dito, maraming gumagawa dito gano'n. Oo, marami, mga Pilipina. Pero yun, LDR, yun ang opinion ko para doon. Kayo guys, ano bang sa LDR nyo? Pero mahirap talaga, di ba? Sa Canada, mahirap din kasi ikaw ba, bro, GP, meron ka na bang pamilya dyan or single ka pa? Meron, yung actually, yung wife ko ngayon, nag-start kami as LDR kasi Winnipeg ako, doon nga ako lumaki, tapos yung wife ko taga Vancouver. So nag-LDR kami for I think 6 to 8 months. Okay. Tapos yun na nga, so sabi ko talagang ang hirap. Kaya bilib ako sa mga LDR ngayon, talagang honestly, talagang mahirap. So di ba? Yun, hanggang sa, dahil nga sa, mahirap nga yung LDR na yan, ako yung nagpunta dito sa Vancouver para makasama ko sila. Nagbigay-daan ka na pa. So, ganun ang ano yung may advice mo sa mga kabataan? Kasi ngayon, pag LDR, typically, hindi siya nag-work Lalo, kunwari, yun nga, sabi ni Papi Jojo na masyadong yung temptation ngayon talaga. Kasi masyado ng alam mo yun, liberated yung mga kabataan ngayon. And gusto nila, talagang patalon-talon. Ano yung, sige Papi. Saka expose sa mga dating apps na parang platform na parang, tama yun. Correct. Kasi nagkaroon na rin ng ngayon, yung parang bumabagal yung natin, yung attention span. So, same thing sa dating or sa relationship. Kasi dahil yun nga, may mga dating app na bumabagal na rin. So ikaw, Papi JP, since may experience ka sa LDR relationship, paano mo, yung mapapagtibay, masisigurado na talagang LDR, meaning long-lasting relationship din? I believe yung sa transparency sa isa't isa, yung constant na communication nyo, hindi naman lahat at the end of the day mag-work kasi meron din naman ako dating mga LDR na hindi nag-work out. Grabe, ang dami Teka. Alam mo na misis yan. Yeah. Honestly, yes. So, and it's not just, syempre, kailangan talaga yung communication nyo dahil nga long distance relationship. Kailangan, nandyan Kasi may times na yung pala nagtatrabaho lang, akala mo ayaw ka nang kausapin. Tapos, yung pala, pagod lang, nagpapahinga, akala mo nasa labas o whatever. Alam mo yung gano'n. So, yung trust sa isa't isa, yun ang pinaka-importante. Transparency, at saka understanding. So, ngayon, habang tumatagal, at syempre, mararamdaman nyo yung inip sa isa't isa, one of you will take the initiatives and action para talagang magsama kayo Pero kapag later on, and na-realize nyo na yung trabaho ng isa or yung lifestyle ng isa is really, really hard for you to really be together. For example, yung isa nasa ibang bansa, nasa Pilipinas or nasa whatever, Dubai or whatever, tapos ikaw talaga nandito at hindi talaga mag-workout na yung isa lumipat para magsama yung isa, then that's really something to consider na kayo ba talaga? Or forever lang ba talaga kayong long distance? Kasi, di ba, kailangan nyo ma-realize na eventually yung long distance is only for a short period of time para talagang magsama kayo and when you figure things out. Yun yung na-realize ko sa sarili ko na I have to do something in order for
me and my wife now to be together. Diba? Either I will take the initiatives or she will take the initiatives, but let's plan it. Alam ko long distance tayo, pero ano ba yung future plan natin a month from now, 6 months from now, or a year from now para maging permanently na magkasama tayo sa buhay. Yeah. Yun. Good. Kaya- That's a good Galing. advice. Magandang advice. Pero depende sa tao talaga, no? Pero kung malandi ka, di ba? Hindi mo kasi Tinatamaan ngayon, si Dennis eh. Hindi Di na ba tawa kasi sa ngayon- term. Di, Pero totoo tama yung yun. sinabi mo kanina, sir eh. Kasi sabi mo, Oh. kapag pero kung kasal na kayo, tapos yung iba, meron akong namimit sa cruise ship na ilang taon nang nasa cruise ship, pabalik-balik. Long distance din naman ang tawag doon, di ba? Oo. Pero kasal na sila at kailangan lang magtrabaho ng isa para kumita. Tapos after ilang buwan na magtrabaho, babalik na ulit sa kasama niya sa Pilipinas. Tapos after ilang buwan, mawawala na naman ng ilang taon para magtrabaho, babalik na naman. Ibang klaseng Oo. LDR na yon. Oo, iba yung mga klase. Pero mahirap talaga pag may pamilya. Pero kung boyfriend, girlfriend kayo, kasi sa ngayon kasi mayroong mga, di ba, mga temptation, di ba, mga OnlyFans, mga Pornhub, di ba, ang daming temptation. Tapos Baka meron meron ka ka pang, Peram. oo. Kaya mahirap talaga, pero may nakikita ko yung mga friend ko na seaman, yun yung natitiis nila kasi pamilya eh. Pero depende rin sa tao talaga eh. Kasi may mga tao talaga na kahit may pamilya na, lumalandi pa rin sila. Mahirap talaga. Pero, yun. Pero Pops, Jeff, magtanong ko lang, sa realty ba, sa realtors tawag ba dyan? Kasi may problema yung friend ko. Yung friend ko, bumili siya ng condo unit sa San Juan. Ngayon, yung San Juan na condo unit na binili niya, may pinatay sa condo na yon. May multo. Oh, May my multo, 1993, may pinatay daw doon according sa history. Ngayon ba, in realtors ba, dapat may rules, di ba, na pag yung isang bahay minulto, may multo, dapat hindi na pwedeng bentahan? Ganun ba yun? Dito hindi, as long as na naka-disclose. Yes. Kasi dito, merong tinatawag kaming property disclosure statement na naka-state kung ano yung reason kung bakit binebenta at kung sino yung owner. Is it a deceased person, power of attorney, incapable, o kaya foreclosure, o kaya just owner lang. Ang foreclosure, yung mga hinihila ng bangko na hindi na makapagbayad ng mortgage. O kaya yung owner lang, nakalagay lang na gusto lang ibenta ng owner just because they wanna upsize or downsize, or they're gonna move. Oo, okay, estate sale. Meaning ng estate sale, namatay yung original na may-ari. O kaya naman, power of attorney, meaning incapable ng magsalita or mag-action yung may-ari, kaya meron siyang power of attorney. It can be like a sibling or kahit sino man na pwede mong pagkatiwalaan na pwedeng mag-decide in terms of selling the property. So dito, as long as na naka-disclose at in the event na binili mo at hindi din-disclose ng nagbenta, Hindi disclose. Namatay pala yung may-ari doon. Oo, yung idalhin sa korte. And it happens. Meron dito talaga. So good question yan kasi totoo na meron talaga namatay na hindi disclose ng seller. Dinimanda niya ngayon yung nagbenta. Okay. Okay. Ano nangyari? So, pero pagdating sa multo, hindi ko lang sure ha. Kasi hindi ko naman ako nakakakita ng multo ngayon. Hindi kasi pag isang bahay may minasakir o may pinatay doon, dapat bawal ibenta yan, di ba? Kasi ewan ko lang sa Pilipinas kasi pwede may benta yan. In Canada, di ko alam anong law ng Canada sa gano'n. Pwede naman as long as naka-disclose lang. Ngayon, isa po na buyer, kung talagang minamassacre pero ang baba ng benta So, siyempre, bibilin mo kasi ang baba. Investment yan. At the end of the day, marami pa rin dito na mayroong investment mindset. Kasi alam nila, kapag nabili nila ng mura at nirenovate nila, inayos nila, ibebenta nila ng mas mahal, ito siyempre, kikita sila doon, di ba? Not necessarily kapag bumili ka ng property, istitirahan mo. Pwede mo na maiparenta. Okay. Di ba? Pwede mong gibain at tayuan mo ng maraming bahay. Tapos iparenta mo isa-isa. Diba? Okay. So, meron pa rin investing mindset yung iba na hindi naman natitirahan, basta mabili lang nila ng mura. Yun nga kasi marami gumagawa nun. May nangyari sa dito sa Pilipinas. Naalala mo noong 1996 yung Ozone Disco, di ba? Naalala mo yun, yung sunog? Ozone Disco bar. Ozone Disco, di ba, sa Quezon City? Ngayon, yung Ozone Disco ngayon, wala siya sa QC, sa may Timog. Ginawa na siyang Gouda Bar.
parang restaurant na siya. Di ba parang ang weird na tayuan yung isang establishment ng ganun na alam mo naman, ewan ko lang kasi, ayon sa mga friends ko, mahirap, iba yung vibes pag kumain ka dun eh. Kaya yun lang di ko alam sa real estate kung pwede ba siyang ibenta o di. Yung sa Baguio din, pumunta ako last month, yung alam mo yung White House doon, yung haunted house sa Baguio, ginawa na siyang restaurant. Parang hindi ko alam kung bawal dapat yan sa atin, di ba? Di ko alam yung rules niyan, di ba? Parang sana may rules ang realtors na i-disclose nila yan. No, 'di ba? Parang ganun kasi dito yata ang gagawin bago ibenta pag namatay, pinapabasbasan muna tapos dini-disclose yun. May nangyari dito parang yun sa exorcism. Oh. Hindi nga. Hindi ko alam, joke lang yun. Hindi ko alam kay JP. yun nga, 'di ba? Yun nga hindi ko alam sa rules din. Pero yun lang, question ko lang na parang yun nga sa friend ko, nagkakagulo sila ngayon kasi binenta niya pero yung condo, mura niya nabili. Kaya pala mura, may nangyari doon na massacre na condo na yon. Kaya kaya ngayon, hinahabol kasi nagbayad siya ng 2 million pesos para bilhin yung condo yun. Pero nagtaka siya kasi ang condo kasi sa Pilipinas is about 10 million to 15 million. Pero wala kang mabibiling condo sa San Juan pa ha, sa Green Hills na ganoon kamura. Kaya parang 'di ba parang kadula-duda, creepy yun eh. Parang yung mga napapanood ng mga Insidious, yung mga movie, ng mga lumang bahay na nagbebenta, yung parang sinuboy. Actually, yun nga eh. Parang conjuring yung naisip ko ngayon. Di ba bawal, dapat may rules ang Philippine government sa ganun eh, i-disclose nila. Pero wala, parang ganun talaga. Nangyayari talaga, di ba? Wala yun. Tayo na, yung mga malalaking project nga na billion-billion, nakakalusot 2 million pa na presyo ng condo. Wala yun. Oo nga. Yun. Parang ganun dapat ang... Pero kayo ba, Jay, pag nagbenta kayo ng condo, di-disclose nyo ba ito ang history nito or wala na, parang ituturo nyo lang yung mga buyer nyo na ito yung condo, ganun. Ano bang technique dyan para makabenta ng maayos? In addition sa tour, syempre, depende kasi merong tinatawag na attached property at saka detached. Yung mga detached ay yun yung single detached talaga na may sarili kang lupa, may sarili kang bahay. At saka syempre, pwede mong ipa-inspect yung loob ng bahay na yon kung itutuloy mong bilhin or hindi. Detached house ang tawag doon. Yung attached naman ay yun yung mga townhouse na mga bahay na dikit-dikit. Townhouse ang tawag doon. Or kaya yung mga high-rise na condominium or low-rise na condominium. Yung mga low-rise or high-rise na condominium naman na yon, meron silang tinatawag na strata meeting minutes. Ayun yung monthly na pinag-uusapan kung ano yung kondisyon ng building. So doon mo malalaman kung ano yung history. Ang tawag doon, strata minutes, at saka sa specific na unit na yon may tinatawag na property disclosure statement. Doon mo ilalagay ngayon, as a seller, kung magbebenta ako ng bahay, ano ba yung mga recent renovation na ginawa ko? May plumbing problem ba? Meron bang electrical problem? May previous leak ba? May mold ba? Ano ba yung ni-renovate ko na hindi ginawa nung original owner nung binili ko siya? So yun yung mga things na yun pa pala, marijuana. May marijuana pa dito. Meron bang asbestos dito? So yun yung mga informasyon na kailangan i-fill out ng seller para i-disclose sa potential buyer. Okay? And syempre kapag ni-review mo yun at hindi ka satisfied sa disclosure na binigay ng seller, edi wag mong bilhin at the end of the day. Tapos, in addition to that, magpapa-inspect ka pa ngayon. Dadala ka ng inspector para i-check kung gumagana ba lahat ng plug. Dito kasi kapag bumili ka ng property, generally kasama lahat ng appliances. So, i-check mo yung dishwasher, yung fridge, yung stove, washer and dryer, lahat ng mga ilaw, yung mga plug. Tapos kung may mga crack yung mga flooring, kung may sira yung mga wall, kailangan pinturahan, kailangan ikabit yung mga closet and stuff like that, and so on and so on. So, wala nang gastos doon kasi appliances libre na eh. Oo, so usually kasama naman na sa purchase yon at the end of the day. And then in the event at the end of the day, kapag hindi satisfied ang buyer, then si buyer pwedeng mag-back out. Pwede kang mag-back out hanggat hindi ka pa nagbibigay ng deposit.
Pero once na nagbigay ka na ng deposit, kuwari bibili ka ng property worth $500,000, di ba? Sa Pilipinas 20 million 'yon. Dito $500,000 ang equivalent ng sa Canadian value. Mag-deposit ka usually 5%, which is 25,000. Wala nang back-outan 'yon kasi binigay mo na yung commitment mo eh. Parang non-refundable deposit na siya. Kahit ayaw mong tumuloy na, kahit biglang nagbago yung isip mo, wala na Hindi na yun. pwede. Oo, kasi nagbigay ka na ng deposit. Pero hanggang hindi ka nagbibigay ng deposit, pwede ka mag-back out. Sabihin mo, hindi ako satisfied kasi hindi ako naaprubahan ng mortgage, hindi ako satisfied sa kondisyon ng bahay, namamahalan pala ako, akala ko mura, o whatever. Kunwari bang ganun, let's say, nagpa-inspection ka, di ba? May mga nakita kang sira, kunwari. Pwede ka bang makipag-negotiate dun sa mismong seller na, let's say, babaan yung selling price nila kasi, let's say, magpapaayos ka pa ng, kuwari, mga pintura sa ceiling, sa wall, may mga cracks, papalitan mo, let's say, yung carpet, style, mga ganun. Absolutely. So, just like I said, kapag ka nag-offer ka, tapos pina-inspect mo na ngayon yung property, di ba? You have 3 options after mo ipa-inspect yung property. Continue, not continue, or negotiate further. Ngayon, kapag ka nag-negotiate further ka, it's up to the seller kung papayag ba siya sa mga gusto mong ipaayos. Kasi ang seller pwedeng hindi pumayag. Pwedeng sabihin ni seller na, bahala ka sa buhay mo. Kung ayaw mong bilhin, huwag mong bilhin. Or pwedeng sabihin ni seller na, sige, ikaw gagawa ng kalahati, ako na lang ang gagawa ng kalahati, okay lang ba sa'yo yun? Di ba? Hanggat walang agreement between the two parties, buyer and seller, hindi maklose yung deal. Grabe. Tama ka. Pwedeng i-negotiate, pero as long as na pumayag si seller, dun pa lang magkakaroon ng binding contract. Okay. And then kapag sinabi ni seller, sige, payag ako. Pumayag din sabi ni buyer, sige, payag din ako. O sige, magbigay ka na ng deposit. O kapag nagbigay ka na ng deposit, done deal na yon. Non-refundable na yon. Yari na. Nako, putik, maganda yung natin. Daming free consultation to, mga papi. Nako, ipin ako. Tigil natin mga manonood natin dito, mga per hour. Oo. Kaya nga eh. Yan. At dyan po nagtatapos. Dyan po nagtatapos sa ating episode 12 sa ating Tito Senpai. JP, thank you. One more, para bago tayong umalis, ano bang advice mo? May gusto ko bang i-promote? Advice sa mga Filipino realtors? Okay, maraming salamat. Ako po pala si JP Villanueva, ang Pinoy Realtor dito sa Vancouver, Canada. Ang advice ko, syempre, sa mga kababayan natin na nakikinig, pagdating sa sarili nating mindset at sitwasyon sa buhay, it all starts with the proper mindset. Kung ano man yung iniisip mo palagi, ingatan natin ang lagi nating iniisip at sinasabi. Kasi kapag sinabi natin sa sarili natin na hindi natin kaya, hindi natin kakayanin. Kapag sinabi natin sa sarili natin na kaya natin, kakayanin natin. Kapag sinabi natin sa sarili natin na wala tayong pera, talagang wala kang pera at lalayuan ka ng pera. Kapag sinabi natin sa sarili natin na magiging mayaman ako, may potential kang maging mayaman kasi ina-attract mo yung sinasabi mo eh. You attract what you say. So always stay positive. Always believe in the law of attraction. Believe in the law of positive thinking. And believe it or not, guys, it's biblical. Kaya nga sinabi ni Lord, dream it, believe it, achieve it. Kasi kapag sinabi mo na hindi mo kakayanin, talagang hindi mo kakayanin. If you say you can. But if you say you can, you're right. So, clear your minds, set your goals, concentrate, and take action, and you will be successful. So, yun lang yung payo ko sa karamihan. Pero may coin ka ba? May social media ka ba? Website na kung paano ka i-contact nila dyan sa mga OnlyFans yung account mo? Meron ka ba? Ano ba? Hindi yung OnlyFans ko, guys, kasi Matagal lisensya. Facebook ko po, JP Villanueva Pinoy Realtor. At Instagram ko din, JP Pinoy Realtor. So if you search Pinoy Realtor, JP Villanueva, makikita nyo sa Facebook at Instagram. Yun, thank you JP sa mga advice mo. Ayan. Papi Rayam, anong may gusto ba i-promote mga upcoming events mo dyan sa Canada?
Sa akin, Tama yung sabi ni Papi JP, dream, believe, survive. Starstruck. Oo. Yung sa akin, basta, yun nga. Tama yung sinabi ni James, kailangan lang, more of the mindset na, positive mindset lagi, law of attraction, and then everything will fall into place. Tsaka syempre, kailangan mong samahan lagi ng dasal at magtiwala. Dasal ka, oo. Kaya maniwala ka lang, dasal at saka tiwala. Kay Lord. Yan. Papi Dennis, may gusto ka bang i-promote? Mga upcoming event mo? Ako, ang daming business nito eh. Oo. Pwede Naka-mute si Papi Dennis. Yun. Okay, Yeah. Okay, so syempre, patuloy lang na yung mga customers natin dyan ng social. So, patuloy lang kayo. Nakalimutan ko pala lagi sabihin, no? May mga branches tayo sa Manila, meron tayo sa Iloilo, meron tayong dalawa sa Pampanga, meron tayo sa Cavite. So, maraming salamat sa mga customers na talagang nagtitiwala sa social. So, there are a lot of na talagang magaganda yung mga feedback every day. And stay tuned dun sa malaking gagawin ng High Cultured Apparel. So, di pa lang bisot yan. Wala bang padala dito? Ano ba yan? Papadala ko kayo. Pero kasi kailangan mo nang lumipad ng Malaysia kasi magkakaroon kami ng business planning and all doon. And then pagkabalik ko dito, doon ilalatag lahat ng mga dapat gawin. And then, yung sa mga VA na mag-start din ako ng YouTube channel ko and mag-vlog na rin ako. It's about all the businesses. Businesses yung topic ko kasi yung mga friends ko na may business, pupuntahan ko and then I'm gonna do the vlogging. And at the same time, yung VA area, yung side ko, na parang mag-i-instruct ako on how to become a VA, virtual assistant. And sooner or later, I'm praying not to have my own agency for VAs. Yun. And that's it. So, meron din akong may interview ako sa Energy FM sa next week. And then another interview sa Oo nga ipapromote ko ngayon. Tapos sa DJ XL ulit, may interview din ako, radio station ulit. So, yun. So, stay tuned lang. Yun lang. So far. May tour ka, radio tour. Para may radio tour ako ngayon. Sayang, di may nabutan yung BNO eh. Sayang. Ay, wala. May BNO sana, di ba? Sayang. Oo, kaya meron ka pa namang segment na pakita mo, business mo. Pero wala. Nevertheless, nagtatapos ng 19 years of service of BNO. Okay. Kaya, yun. Ano naramdaman mo? Hindi, malungkot. Hindi, familiar ba si JP sa BNO? Siguro, sikat niyan eh. Hindi, sa Canada na si JP. Sa Canada kasi, yun, 11 years in BNO, kaya malungkot yung... ano siya, Boys Night Out. Radio. Hindi ko familiar, hindi ko alam ano yung BNO, guys. Hindi, kasi radio show yun. Sa Pilipinas, sikat na sikat yan eh. Yung Boys Night Out. Pero wala, 98 pa kasi si JP, nagsimula ang Boys Night Out 2006, 2000. Pero wala, parang ganun talaga. And then, yun. Star si Jojo dun eh. Kaya yan. Don't forget to follow us on Spotify, Tito Senpai Podcast, YouTube channel, Tito Senpai, Facebook, Tito Senpai, at saka sa ating Instagram, Tito Senpai. TikTok, Tito Senpai. This has been Jojo Love Survivor. Hanggang sa muli, Papi Rayam, Papi Dennis, Papi JP. Salamat. Thank you. Thank you. Magandang gabi. Thank you. Magandang gabi. See you. Magandang umaga, magandang gabi. Bye-bye, guys. See you next week. Bye.